Narito na ang may init na balita mula sa PNA Headlines. Nagpahayag ng ibayong suporta si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapalakas at modernization ng Philippine Air Force or PAF. Nakiisa ang Pangulo sa pagdiriwang ng ika-78 anibersaryo ng PAF ngayong araw sa Villamor Air Base sa Pasay City. Sa isang talumpati, pinuri ng Pangulo ang Air Force sa patuloy nitong pagtatanggol sa bayan kasabay ng pagtulong sa mga hakbang pangseguridad gaya ng pagbantay sa West Philippine Sea at suporta sa mga operasyon laban sa mga rebelde at smuggler. Binigyan diin ni Marcos ang mahalagang papel nito sa seguridad, pagsugpo sa krimen at pagtugon sa mga kalamidad. Nangako si Pangulong Marcos na isusulong ang modernization ng Air Force para makatugon ito sa mga hamong pangseguridad. Gagawin anya ng gobyerno ang lahat ng makakaya nito para mabigyan ang Air Force ng sapat na kagamitan, pagsasanay at pasilidad upang ganap na magagampanan ang kanilang tungkulin. Ladies and gentlemen, I know that whenever the mission calls, the Philippine Air Force answers. Time and again, you put your life on the line for the sake of our people. Habang umaasa ang taong bayan sa inyo, kayo naman ay may maaasahan sa administrasyong ito. Bilang inyong Commander-in-Chief, titiyakin kong buo at tapat ang suporta at malasakit ko sa inyong lahat na Philippine Air Force. Nakikipagtulungan ang Department of Health or DOH at ang unang Anti-Vape and Anti-Tobacco Student Council sa bansa upang labanan ang tumataas na kaso ng paggamit ng tobacco at vape products sa mga kabataan. Ang naturang Student Council ay binuo ng ilang mag-aaral mula sa Eusebio High School sa Pasig City kung saan ginanap ang isang health literacy campaign. Layunin ng kampanya na pataasin ang kamalayan ng mga estudyante tungkol sa masamang epekto ng paninigarilyo at vaping. Ayon sa 2019 Global Tobacco Survey ng World Health Organization, nasa 809,677 or 12.5% ang mga kabataang Pilipino ang gumagamit ng tobacco. Sa kabilang banda, nasa 913,316 naman o katumbas na 14.1% ng mga Filipino youth ang e-cigarette users. Ayon naman sa Global Burden of Disease Survey, umabot ng 88,169 ang mga Pilipinong namatay dahil sa paninigarilyo. Pinalalakas din ng DOH ang ugnayan sa iba pang sektor at mga ahensya ng pamahalaan upang gawing vape at tobacco-free ang mga paaralan. Nagkaloob ang Philippine Amusement and Gaming Corporation or PAGCOR ng 50 milyon pisong halaga ng tulong pinansyal sa Bureau of Immigration or BI upang pondohan ang pagbabalik nito sa mga dayuhang POGO worker sa kani-kanilang mga bansa. Kasunod ito ng paglagda ng PAGCOR at BI sa isang Memorandum of Agreement nitong Lunes sa tanggapan ng PAGCOR sa Pasay City. Nahahati sa dalawang tranche ang pagbibigay ng pondo kung saan naibigay na ang unang bahagi kasabay ng paglagda sa naturang kasunduan. Ayon kay PAGCOR Chairperson and Chief Executive Officer Alejandro Tenco, makakatulong ang naturang halaga sa repatriation expenses ng POGO workers na kasalukuyang nasa BI Warden Facility and Protection Unit. Dagdag pa ni Tenco, patuloy ang pakikipagtulungan nila sa BI upang ipatupad ang pagbabawal sa mga offshore gaming operations sa bansa batay sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon naman kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, makakatulong ang mabilis na pag-deport sa mga illegal POGO workers upang maprotektahan ang kapakanan ng mga Pilipino. Sa balitang pangkalakalan, naglabas ang Department of Budget and Management ng 3.627 billion pesos na pondo para sa pagsasaayos ng supply ng kuryente sa kanayunan.
Inaprubahan ni Budget Secretary Amena Pangandaman ang paglalabas ng pondo para sa programang Strategized Rural Electrification and Operational Reliability. Sa ilalim ng naturang programa, makakapagpakabit ang National Electrification Administration or NEA ng supply ng kuryente para sa mahigit na 1,700 sityo at 5 barangay para sa taong 2025. Kasama sa pagkakagastusan ang pagbili ng 4,000 solar photovoltaic unit para sa mga liblib na lugar. Ayon kay Pangandaman, malaking tulong ang programa para sa mga Pilipinong hindi makapitan ng kuryente ang mga bahay. Bahagian niya ito ng pagtalima sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng internet connection ang mga paaralan sa malalayong lugar. Layunin ng Administrasyong Marcos ang makabitan ng kuryente ang lahat ng barangay sa taong 2028. At sa iba pang balita, nabili na ng property developer na Ayala Land Incorporated ang sikat na New World Makati Hotel sa Greenbelt. Pinangunahan ng subsidiary na Ayala Land Hospitality ang pagbili sa hotel. Ayon sa Ayala Land, layunin nilang maserbisyohan ang mas maraming customer, lalo na sa Makati kung saan may mga hawak na itong iba pang business at lifestyle hotel. Tuloy-tuloy naman ang operation ng New World Hotel Makati at walang maapektuhan sa mga booking nito. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.